Ito na po yung ating 50 days old corn. Ang ganda. Napaka-green po siya. Talagang palabas na yung kanyang mga bulaklak. Palabas na rin yung kanyang bunga. At sa aking pagtataya, baka magiging kaparehas nung una yung mapapagbentahan natin dito. Kasi parehas lang po sila na maganda. Alam ko itong BIP 6410 ay malalaki din ng bunga. Kaya antabayan ninyo, tignan nyo mabuti, pag-aralan nyo yung ating sinasabi. Dahil sigurado na yung ating guide ay tutulong at gagabay sa inyo para makuha ninyo yung malaking ani, magandang kita, at siyempre mag-succeed kayo sa farming. At tandaan po ninyo, no, wala pong libre, nothing is free, no? Pay the price of what you want to get. So sa pagsasakripisyo, sa patuloy na pag-aaral, sa patuloy na pagpupursige, makukuha po ninyo yung inyong gusto, kagaya ng ating ginawa na po. Hello! Welcome to Tech Pop-Up, the Smart Learner channel. We educate intelligent farmers and provide effective solutions to your problems. Gumagamit po ba kayo ng maraming inorganic fertilizer? Acidic din po ba ang inyong lupain? Mabagal bang lumaki ang inyong mga halaman? Panahon na po para pagandahin at pababain yung paggamit ng inorganic fertilizer. Kayo po na nag-o-organic, pwede po ninyong gamitin ito. Kayo po na natatakot sa mga insecticide, natatakot sa mga iba't iba pang mga chemical na inilalagay sa halaman, pwede po sa inyo ito. Tayo po ay gumagamit ng probiotics o itong lactobacillus lactic acid. Ito po ay nagpapaganda o binabalik niya yung ganda ng lupa. Binubulok po niya ng madalas o mabilis yung mga pwedeng bulukin sa lupa, kagaya ng mga dahon, yung mga rice straw. Pinapabilis po nito ang pagbubulok. At ang ginagawa po niya ay yung mga binubulok po ay ginagawa po niyang amino acid, na yung amino acid ay nagtataglay ng nitrogen, at ang nitrogen ay nagpapaganda sa ating halaman para ito'y mabilis lumaki at magaganda, malalaki po ang bunga. So subukan po ninyo itong ating probiotics, itong ating 3K fertilizer, at para gumanda ang inyong halaman at maibalik yung dating matabang lupa. Mahirap pong magtanim ngayong summer. So maraming hirap din bago natin na-achieve yung ating goal na magkaroon ng magandang mais ngayong summer. Ito yung tinanim natin noong March 25. 50 days na po siya ngayon. Palabas na yung kanyang mga bulaklak at napakalalaki at napakatadaba yung kanyang mga puno. Malalaki din sigurado yung mga bunga na lalabas dyan. At karamihan dyan, tig-isa lang pero malalaki. Ito, makita natin na talagang yung epekto ng ating sakripisyo. Ito ay pinatubigan natin bago araruin. Tapos sa pagkatapos maararo, pinamnan po natin. At pagkatapos na mga tamnan, inabunuhan po natin ito dahil medyo basa pa. Kaya before 7 days, labas na po lahat yung napakakapal na tubo ng ating mais, no? So eto, nahirapan tayo nung una. Talagang sakripisyo talaga. Weekly yung ating pagpapatubig dito. So nung makalipas na isang buwan, siyempre 4 times tayong nagpatubig dahil siyempre napakainit. Pero alam nyo bang maganda, 3 times na po itong naulanan, kaya lalong lumaki, lalong gumanda yung ating mais. Hindi natin in-expect na ganun yung mangyayari, pero nagbakasakali lang kasi nung mga previous experience natin, nasubukan po natin na ganun yung pangyayari. Talagang pag mababa yung mais, talagang lagi yan nagdra-dry, lagi yan talagang parang nalalanta pag tanghali. Pero sakripisyo at talagang tiyaga lang po. Ngayon, ang lalaki na, halos talagang uniform yung kanyang size. May mga naapektuhan lang ng punggos na pangilan-ngilan, pero nakontrol siya nung pinaghalong chelated calcium at saka nung 3K fertilizer. Akala ko nung una dadami sila, pero nakakita ko ng mga paisa-isa na ganyan na nalalanta, pero na huminto din, hindi nagtuloy. Akala ko nung una talagang mahahati yung aking mais, pero
sa tulong ng Panginoon, hindi niya pinayagan, talagang blines pa rin yung ating mais. No? So kung titignan nyo dito sa ating ito yung ating neighbor, medyo naawa ko dahil 2 times siyang nagtanim, hindi niya kasi nararo, tapos napakaliliit pa nung kanyang mga mais. Nauna sila ng 2 linggo I think, pero ewan ko kung ilan yung aanihin dyan. So hindi sila sumunod sa ating guide, hindi rin nila alam yon, pero nakikita nila yung ating mais na nababalitaan din kung ilan yung ating inaani. Yung ating neighbor sa ibang side sinundan yung ating pag-aabono ng maaga, kaya lang hindi naman siya nagpatubig ng weekly, kaya ang nangyari hindi lumaki ng kagaya ng mais natin. Yung kanyang mais kwan lang yata 6 feet lang yata hanggang sa lumabas na yung kanyang flower, pero ito aabot ng 7 feet. Palabas na yung kanyang bulaklak, aabot siya ng 7 feet sa taas. Saka titignan ko kung gaano kalalaki yung bunga nito. Pero sa previous, ang 6410 nung hindi pa BIP, malalaki yung bunga. Ito yung inanihan ko nung pandemic ng may napagbentahan ako na mahigit 100,000 sa half hectare. So kapag magandang yung mais sa 1 hectare, hindi po bababa sa 180 to 200,000 ang inyong mapagbebentahan kung susundan nyo po yung ating protocol, susundan nyo po yung ating guide, at gagamit po kayo ng ating ginagamit na mga fertilizer, foliar, at yung mga timing ng pag-spray. Maganda sa BIP, talagang sigurado kahit summer hindi siya pinapapak ng uod. Ito, hindi ako nag-spray ng pang-uod dito ni minsan. Ang ginamit ko lang dito yung pang-hoppers kasi natatakot ako na baka atakihin to ng talakitik. Pero wala pa naman ako nakikita. Nung 50 days ito ngayon, nung 48 days siya, nag-spray po tayo dito ng yung 2 times strength na power, yung heavyweight time din, dinoble po natin. Nilagyan natin siya ng silhouette at saka yung chelated calcium kasi ngayon malakas yung mga hangin. Awan ng Diyos, wala pa namang nababali, wala pa namang dumada pa. At linagyan po natin siya ng yung Milan, pang hoppers po yon, para sigurado na hindi siya atakin ng talakitik. Pero kapag may makita tayo na talakitik po dito, isprayan po natin siya ng Solomon. So yan. Hindi po mahirap mag-produce ng magandang mais ngayong summer. In fact, kung susundan po ninyo yung ating guide, makukuha po ninyo yung malaking ani. So ang expect harvest or yield dito, parehas lang din po ng una. Kasi parehas lang na makapal, parehas lang na malalaki. At nasubukan ko na kasi nung una. Yung video na kung nakita nyo, yung nagtanim tayo ng mais sa 3,000 square meter at umani tayo ng 3 tons din doon, na ang napagbentahan natin kulang-kulang 50,000 sa 3,000 square meter. So ito halos kalahating hektare yung ating tinamnan ng NK6410 BIP. So expect ko rin dito na siguro mga 80 or 70 to 80,000 labas po yun. Hindi na tayo mag-dry. Ibebenta po natin ito ng wet kasi mahirap nang mag-dry sa mga panahon na ito dahil palagi yung ulan. Ang gagawin natin dito, paabutin natin siya siguro ng mga 115 days saka natin siya ipa-harvest para malutong, mabigat yung buto at siksik po talaga. Mas maganda kasi kapag dry na yung yung mais bago natin siya at basa pa para talagang mabigat po yung ating mais. So kung titignan nyo, ang daming damo po sa silong, pero hanggang dyan na lang po yan. Yung kung gaano kadami, kung gaano kakapal yung mais, talagang napakarami. At wala pa rin namang nadra-dry na mga dahon dito sa baba dahil alaga po siya sa patubig.
mahirap man po na magpatubig. Halos wala kaming masipsip na tubig nung last April. Buti ngayon umuulan na, no? Kamakailan lang nung last day, siguro nung yesterday ng evening, umulan po dito ng malakas, kaya na-exempt na naman tayo ng patubig. So hopefully na tuloy-tuloy yung pagulan, pero huwag sanang malakas para hindi siya mababad sa tubig. Pero yung experience natin, pag nagtanim ka dito ng March, pasok po siya, hindi siya mabababad sa tubig. Pero nung nakaraang taon, nagtanim po tayo ng April yata yon, katapusan ng April, yun, nababad sa tubig. Hindi maganda yung ani, na konti lang po yung, parang eksakto lang po yung balik puhunan lang yung nakuha natin noon. Dahil talaga ang hirap mag-produce kapag ganun tagwalan na. Pero ito, sakto siya na sa July siguro hanggang July 10, mga ganyan, 2:15, mag-aani na po tayo dito. At sigurado na talagang maganda yung magiging ani natin dito. Ang inaantabayan na lang din natin maging problema dito, yung malakas na hangin, talakitik. Yun na lang po. Malapit na siya sa finish line. Sa tindig niya, sa ganda niya ngayon, sigurado ko malaki yung ating anihin dito. Mataas yung ani. Dahil maganda yung tindig, maganda yung mais, at malusog po siya. So kayo rin, pag-aralan nyo yung pagtatanim ng mais kung kayo nagtatanim ng mais. Pag-aralan nyo kung paano ilagay ng timing, abonohan, ano yung mga dapat ilagay na foliar, at sigurado ko ma-duplicate po nyo dito, pwede nyong gayahin po ito. Basta gumamit kayo ng ating mga nire-recommend na mga foliar, dahil tignan po naman ninyo yung ating mais kontra sa mais na hindi gumagamit ng foliar, malayo po siya. So yung ating karagdagang gastos dito sa ating mais compare sa kabila, talagang aarangkada po tong ating mais. Mantagin nyo, idoduplicate po niya yung ating ani nung nakaraan. So bihira pong nakakagawa nun. Ito kasi, unang-una yung ating ginagamit na foliar, yung tricky fertilizer, pinapaganda niya yung lupa. Napakarami kayang mga dito, bulati ngayon. Kaya makita nyo, pwede nating doblehin yung ating ani na maganda, dahil maganda po yung lupa. At mayroon tayong mga booster gagaya ng Anaa, Power Grower, Heavyweight Tandem, yung chelated calcium at yung ating tricky, nagtutulong sila para pagandahin yung halaman. At binubush naman ng Anaa, Power Grower at ng Heavyweight Tandem yung performance ng ating mais para bumunga ng maganda. So huwag kayong matakot na hihina yung ating ani sa susunod, parang madideplete yung nutrients sa lupa. Hindi po, dahil sa ating mga nilalagay na nutrients, mare-restore po yung kagandahan ng lupa. So makikita po ninyo, dinadala ko kayo dito sa loob para makita po ninyo yung performance ng ating mga foliar fertilizer nire-recommend. So kayo rin po magagaya nyo po ito kung gagayahin nyo po yung ating mga ginagamit. So patuloy lang kayo sa panonood, patuloy lang kayo sa pag-aaral ng ating mga ibinabahaging mga kaalaman. Sigurado gagaling po kayo. God bless.